dear beloved, Boss Mike Cervera. Oh, yung mga buhayang kontraktor nagtuturuan na, pasok! Na naman ng isang flood control project sa Nako. Arayan, Pampanga. Yan na. Konektado umano kay former Pampanga Congressman Aurelio Dong Gonzales. Vuelta naman ni Gonzales, hindi raw siya ang kontraktor. Narito ang exclusive at Sino ang kontraktor? Nagtuturoan, mga kababayan, nagtuturoan ang mga buhaya. Ano? Kaya nyo pa ba yan? Ha? Kaya nyo pa ba yan? Oh. agenda report ni John Manalo. Ah. Sa kabila ng paulit-ulit na inspeksyon ng mga otoridad, muli na namang gumuho ang bahagi ng Pampanga River Wall dito sa barangay Candating Nako! sa Arayat, kung saan Oh. nakatayo ang umano'y isang substandard flood control project na nakubra ng Edmarie Construction and Trading. Nako! Kwento ni Lily Macapagal na 47 years ng residente ng Candating, Biyernes pa nang magsimulang gumuho ang lupang kinatatayuan ng proyekto. Nako! Pero hindi nga ito ang unang beses na naranasan ito ng mga taga-Candating. Nako po! Mas malaki ang nasira ngayon. Oh, kita nyo, imbis na makatulong itong mga pinaggagawa na itong mga kontraktor, inuna yung mga sarili, napayamanin yung mga hayop na yan, tapos po mga kababayan ang nagdurusa, ang taong bayan. Diba? O ngayon, nagtuturuan na sila. O, sino ba talaga may proyekto niyan? Anong ginawa nyo? Comic back lang kayo dyan. Wag nyo itatanggi na comic back kayo. Wag nyo itatanggi na ninakaw nyo ang pondo niyan. Kasi kung hindi nyo ginalaw, hindi nyo ninakaw yung pondo na para dyan, sana tapos na yan. Gigigil ako dito kaya hindi na kayo naawa sa bansa na ito eh. Oo, hindi na naawa. Hindi na naaawa itong mga hayop na mga politikong ito. Kaya tayo naghihirap, kaya tayo binubuli ng ibang bansa eh. Habang kayo nagpapakasasa sa mga ninanakaw ninyo. Di ba kayo naaawa? Na ginaganyan tayo? Kayong mga politiko, ang gagaling nyong magsalita. Kayong mga politiko, akala nyo talaga yung mga makabayan kayo, mahal nyo yung may mamamayan. Pero kapag naupo na kayo, wala kayong ibang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Ikaw! Hayop tong mga ito, mga kababayan ko. Alam nyo, sa totoo lang, kasalanan din ito ng mga leader na ito. Itong mga hayop na magnanakaw. Yang mga inaakusahan tulad nila Martin Romualdez, Saldico at marami pang iba. Mga eto, walang pagmamahal sa bayan na ito eh. Yung bang mga kababayan sana palaguin nila, gawan ng paraan para tayo umasenso nang hindi tayo binubuli ng China at ng iba pang mga bansa. Mga kababayan, pabigat eh. 'Di ba? Alam nyo, malaking bagay ho yan. Kung maubos ang korupsyon sa Pilipinas, kung magtatagumpay ang Pangulong Bongbong, para yung mga yan, masawatang lahat. Mga kababayan, ang pag-ansenso, pag-unlad ng Pilipinas, abay parang jet na lumipad. Diba? Oo. Pag naubos ang mga magnanakaw, nakatulad ni Martin Romualdez na idol ni Jojo Chavez. Mga kababayan ko, sigurado ang pag-asensyo ng bansang ito, parang jet na lumipad. Diba? Paano? Nakaw ng nakaw dito, nakaw ng nakaw doon, mga hayop. Naturingan kayong mga leader, mga maninilbi, namang minura ko sila. Mga walang silbi. Oo, mga kababayan. Diba? Sipin nyo maigi. Isipin nyo maigi. Ipikit nyo yung sarili nyo. Tumingin kayo sa malayo at sabihin ninyo, totoo nga ba yung sinasabi ni Mike Cervera na kapag kawalan ng korap para tayong jet na lumipad sa pag-unlad? Totoo mga kababayan ko. Totoo ito. Tandaan nyo itong sasabihin ko. Kapag naubos ang magnanakaw, para tayong jet na lumipad. Diba? Sa pag-unlad.
Tandaan nyo yan. Noon, konti-konti lang yung lupang bumababa. Ngayon, marami, Yan. malaki na. Hindi ko alam ngayon kung Oh, basahin nyo na lang yung sinabi ni Jojo Chavez. Parang ako na nagsabi niyan. kasi ang ng mga tao dito, bibigyan na lang sila ng mga nung pagpagawa ng bahay tsaka yung lupa, pambili ng lupa, ganun na lang. Kasi pag halimbawa ginawa ulit yan, ganun din. Oh, ganun din ang mangyayari. Parang wala nang lunas eh. Dagdag niya, may mga bahay Paano malulunasan yan kung lahat ng mga binoboto nyo mga magnanakaw? Tingnan nyo nangyayari mga kababayan yung kabahayan, no? Unti-unting nilalamon ng ilog dyan. Ayan, no? Unti-unting nilalamon na ho eh. na rin daw na nasira dahil sa paulit-ulit na pagguho ng lupa rito. Grabe, Dahil oh. Para magsil- Kawawa naman yung mga kababayan natin, no? Pinagsikapan nila. Lahat po yan, pinatayong bahay. Tapos dahil sa pang-aabuso ng mga politiko dyan, pang-aabuso ng mga kawani ng gobyerno na katulad ni Bunuan, mga kababayan ko, nila Mark Villar, yan ang resulta. Kawawang taong bayan. likas ang ibang mga residente. Sana naman kagad maayos nila. Siyempre, hindi rin kami mapalagay, hindi kami makakatulog ng gabi. Minsan, Palitan nyo lahat yung mga politiko nyo dyan. Huwag nyong iboto yung mga hayop na yan. magdamag, hindi ka makakatulog dahil naiisip mo yan. Kaya ilang beses na rin daw dumulog sa barangay si Makapagal at maging ang mga kapitbahay nito para Naku, sisihin mo pa yung isang makapagal na naging presidente. Kaapelyido mo yun eh. Isa pa yun na matinding magnakaw sa gobyerno. ang mulit-muling nararanasan nila sa proyektong nakatayo sa likod Kita ng nyo? kanilang mga bahay. Grabe, no? 2023 nang matapos ang pagpapatayo ng umano'y substandard na flood control project dito sa Barangay Candating sa Arayat, Pampanga. At sa makikita natin ngayon, muli na naman itong dinadagdagan ng lupa para nga ayusin itong proyekto. Aha. 2024 kasi, isang taon matapos mabuo ang proyekto, ay agad din itong nasira. Kita nyo? Substandard yung pagkakayari. Dapat yung mga yan, yung mga gumawa niyan, yan niyayari. Kininayo! Minsan alam nyo mga kababayan, nakakalungkot na nakakagigil. Tapos may isip nyo yung mga politiko, bida-bida pa eh. Feeling nila sila yung sikat na sikat, pinupuri, di ba? Baguhin na natin yung mentalidad na kapag nakita natin politiko ngayon, mga kababayan, malibang kay Pangulong Bongbong, pag nakita nyo yung politiko, sigurado magnanakaw, durain nyo sa mukha eh. Di ba? Ang ibig ko sabihin yung mga lugar kung saan ang daming maanomalya na mga proyekto tulad niyan. Sino ang congressman, mayor? Mga kapitan dyan, duraan nyo sa mga mukha yan. Ang problema sa inyo, pinupuri nyo pa eh. Minsan yan ang problema sa atin. Alam nyo na may maling ginagawa. Reklamo kayo ng reklamo, sa susunod na halalan, iboboto nyo pa. Di ba? Ganun ang ginagawa nyo. Tulad nito. Isa pa, wag na natin tapusin yan. Ito pa, Yan, Yan, tignan nyo. Alam nyo kung magkano halaga niyan? 9.8 million. Parang banyo lang ang sukat. Putik na yan mga kababayan, hindi tayo uubos ng 3 million dito. Maniwala kayo, kinupit na naman nila. Yung sobra-sobra dyan. Sample. Hall sa Bacoor, Cavite na nagkakahalaga ng halos 10 milyong piso. Kita nyo? Pinulan kasi ng batikos ang proyekto. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Hana T. Saan ba yan? Baka sa lugar ng mga rebelya yan. Alam nyo naman. Pag lugar ng rebelya yan, malamang, alam nyo na. Tingnan nyo mga kababayan, parang CR yung laki. Tignan nyo, parang CR yung laki. 10 million. Natandaan nyo ba yung aking sinasabi? Na eto yon mga kababayan ko, isang patunay. Di ba sabi ko sa inyo, sa aking idea,
Isang dekada ng mahigit to na idea ko. Ano, yung mga ganyang lugar, lagyan na lang ng ano? Ano yon, Jojo Chavez? Yung container van. Yan yun o, sinasabi ko na maging opisina, di ba, Leonora Brown? Hindi ka gagastos ng 1,000,000 para maitayo yung ganyan. Ina nyo. Ina nyo. Tao pa mo ha! Ina nyo. Ay, ina. Di ba? Nagets nyo? Yan ho yan eh. Kaya ho naiisip ko, baka pwede container ba na lang para makatipid ang gobyerno. Pero hindi kasi nila ginagawa. Kinulayan nyo lang ng kulay asul, kulay puti, 10 million na. Diba? Magkano lang ang container van? Ilan lang kwarto yan? Mga kababayan, walang 1,000,000, maniwala kayo, maitatayo yan. 10 million, mga kababayan, 10 million. Alam nyo, madali lang pag, naku mga kababayan, ipaintulot mo Lord, mapakinggan. Diba? Sobrang ganid eh. Tama kayo eh. Tila naliliitan ng ilang netizen sa Ay, kahit ho ako mga kababayan, ang let niyan. Oh, ngayon, ikumpara nyo ho yung sinasabi ko rito. Kaya mga kababayan, naku, ewan ko. Paano tayo makakatipid nito? Puro magnanakaw yung mga binoboto nyo. purpose hall na ito sa Bacoor City, Cavite. Nako, Cavite pala! Tao pa mo ha! Walastik mga kababayan, Cavite pala. Alam nyo na yan, malamang rebelya. Putik na yan ha, mga kababayan ko, tingin ko. Lahi ng mga magnanakaw ito. Ay, nako mga kababayan, kaya naman pala eh. Oo, Cavite pala eh. Malamang siguro ang mga leader dyan, mga rebelya. Nasa 9.8 million pesos kasi Grabe. ang proyekto. Mga kababayan, kahit 800 million lang mga kababayan, mapapaganda ko yan. Maniwala kayo. Pupusta ko. Oo. Alam nyo, kaya ako nagliliwaliw. Hindi ho liwaliw yun. Nag-aaral po ako habang pumupunta ako sa ibang bansa. Tinitignan ko yung mga magaganda nila na po pwede nating gayahin, i-adapt natin para naman magkaroon ng itsu-itsura. Yung mga lugar-lugar natin na parang mga basura. Diba? Hindi po ako basta lang gumagala mga kababayan ko. Nag-aaral po ako. Ganon. Yung aking travel, yun po ay education ang ginagawa ko. Sige. Na ang kontratista ay RKF Builders, isa sa mga long-time contractor ng lungsod. Dapat ay tapos na raw ito noong August 2025 pa lang, na sinimula noon pang December 2024. Base yan sa detalye ng nasabing hall na may Grabe. kasamang Ang let lang yan. 3 buwan, kaya naman tapusin yan eh. solar installation umano. Nasa intersection ito ng Daang Hari at Molina Road na dinaraanan kapag pupunta ng Imus galing sa Bacoor. Oh. Sabi ng netizens, mukha raw comfort room o waiting shed ang nasabing gusali. Ang liliit mga kababayan ko. Ay, nako, oo. Baka mamaya pag nagbengbangan kayo sa loob niyan, o nakatayo. Nang bisitahin ito ng Billionaire News Channel, wala pang mga kagamitan sa loob at nananatili itong sarado. Agarang nagpaliwanag ang Bacoor City LGU tungkol dito. Sino yan? Sino yan? Sino yan, Bacoor? Sino ang mayor? Delayed daw ang proyekto dahil may kasabay itong DPWH project sa mismong area. Diyos ko! Putik na yan, rebellia pala mga kababayan ng mayor Alam nyo na! Mga kababayan bitinin ko na lang muna kayo kasi marami pa talaga akong tatalakayin. Kaya lang, meron po, alam nyo na diba? Uwi pa po ako ng malayo. Marami pa akong asikasuhin. Ako po yung punong abala. Kaya pasensya na, kita-kita po tayo. Try natin mamaya pag uwi ko ha.
Muli, mga kababayan, maraming salamat. Opo, bahala na kayo dyan. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!